yung isang bansa at bitbitin mo yung kanilang presidente, ha? Oo, Kasama yung asawa, pati si Oo. First Lady. Opo. Oo. Pwede palang pala gawin yun. Mukhang nagawa naman na yata nila dati, kaya Oo. pwede talaga. Oo, kasi kung babalikan mo yung kasaysayan ng pangingialam ng RoboCop of the World na tinaguri ang Estados Unidos. Opo, hindi na po bago itong kanila pong ginawa na pangingialam sa mga bansa diyan sa Latin America. Mahaba-habang listahan nito. Magmula sa Guatemala, sa Cuba, Dominican Republic, alright, maging dito rin po sa dito rin po mga kapatid sa Central America, no? Cuba, Grenada, pati Panama. Opo, ang kanila pong pangingialam sa mga gobyerno doon. Pero this case, ito namang kaso po nitong si Maduro. Opo, if you recall, ito pong si Maduro, mga kapatid, ay nanungkulan bilang Pangulo po ng Venezuela matapos mamatay si Hugo Chavez na kanya pong patron. At siya po, mga kapatid, ay nahalal 2025. Opo, matapos po ang siya po, mga kapatid, ay nanilbihan 2025, ngayon pong Enero na 2025, matapos po ang isang eleksyon na ginanap po ng 2024 kung saan po naman ang dami po ng mga naging protesta at aligasyon ng mga pandaraya at pananakot. Anyway, ito pong si Nicolas Maduro, mga kapatid, ay lalo pa hong pinagalit si Donald Trump at ang Estados Unidos dahil po doon sa mga gawi niya na umano po ay pakikipagsabuatan sa mga kartel ng iligal na droga at karamihan sa kanila pong mga produkto doon o pinadadaan sa kanilang bansa ay ibinabagsak sa Estados Unidos at ilang pahong mga sinasabi po na mga kilos at galaw na hindi po pabor sa interes ng Estados Unidos. So basically po, yan po ang katwiran ng Amerika at siya daw po'y mahaharap sa kaso diyan sa Estados Unidos. Nasa New York sila ngayon. Ayan. Oo. Nasa New York nga po si Maduro, mga kapatid, kung saan haharapin niya po itong mga kaso na binabanggit ni Manong Ted na may kinalaman sa narco-terrorism, meron din pong kinalaman sa cocaine importation, maging doon sa binabanggit din ni Manong Ted na illegal possession of weapons. So, iba-iba po ang naging reaksyon, hindi lang namang Amerikano, maging na iba't ibang leaders po sa buong bansa. Yung ating pong mga leader din dito ay nagsalita na ukol po dito sa ginagawa ng Amerika na pwede daw maging president na gawin ng ibang malalakas na bansa sa mga maliliit at mahihinang bansa katulad po natin na Pilipinas. Ano ba ang latay nito ano ba pakialam natin dito basically? Meron bang effect ito sa atin? Depende po naman yan. Today, Lunes po, no? Sa atin ngayon sa ibang mga bansa ano pa lamang, linggo pa lang ngayon. gabi. Pero Oo. ang hinihintay po ngayon, mga kapatid, ay yung trading sa oil. Opo, sa pandaigdigang merkado po ng langis. Kasi ang Venezuela, mga kapatid, ang isa sa oil exporting countries. Mga kapatid, ang Venezuela po'y miyembro ng OPEC. Isa po sa mga original na miyembro ng OPEC dahil ang Venezuela ay binayayaan po ng kanila pong resources nga po na langis. Sila actually ay may pinakamaraming oil reserve sa buong mundo. Talo ang Saudi Arabia. Pero ang uri ng kanilang langis doon, madumi. At kinakailangan pa po ng mas matinding refinery o refining bago maibenta ho bilang finished product. Mostly po diesel at saka asfalto po ang ginagamitan ng kanila pong langis. At sila po ang isa sa mga supplier ng langis, petrolyo diyan sa China. Kaya ang China ho dito ay may mga statement din na kung maaari agad niyong pakawalan yan kung pakikinggan sila ni Donald Trump. Pero ito pong sitwasyon ngayon, bagamat ang Venezuela po ay wala pang 1%, no, ng kanila pong oil production ang naibabahagi sa pagkonsumo ng buong mundo. Kasi po nung una marami-rami po kanilang produksyon, pero dahil nga din po sa ilang mga aspekto, pati po yung naging embargo ng Amerika sa kanilang langis and trade, kaya napatawa na sila panahon pala ni Hugo Chavez So ngayon po, mga kapatid, nalimitahan ang kanilang production. So wala pa halos 1%. Pero ang tanong ho dito, anong effect ito? Considering po na ang oil market
ay gumagalaw po based on speculation. Yan po sinasabi din po mismo ng DOE dito po sa ating bansa. Kaya ang tanong nga dito, ito ba may epekto agad-agad? Ngayon po, ang forecast ay may rollback bukas. Kasi nga pinagbabasehan ito ay yung trading day nung pong nagdaang Lunes. Last week. Last week. So ang inaasahan dito, ito pong trading na mangyayari today para po sa presyuhan ng petrolyo next week sa Pilipinas. Yan po. So yan ang ating aabangan. Yan po ang pangunahing, kumbaga, connection natin o ang ating pong kumbaga, ano ang pakialam natin? Ano ho ba ang epekto nitong nangyaring ito diyan sa Venezuela? Alright, Venezuela po, mga 30 million ang kanilang populasyon doon at lagi po sila may problema din dahil ang kanilang panunungkulan doon ay bagamat may halalan, ang bansa sa kanila ay isa rin pong bansa under authoritarian rule. Ayan. Okay, pero mga Miss Universe natin, pinakamarami Venezuela. Totoo yan. Maraming maganda sa Venezuela. Okay, Hindi ba ikakaila? Totoo yan. Yan ang ibahigpit na kalaban ng Pilipinas sa Miss Universe crown. Pinakamaraming naging Miss Universe Kumbaga ay pagka Miss Venezuela. Universe na, inaabangan Tama. yung Venezuela. Tama ka. Oo. Buti naman di mo nakalimutan, Ano partner. naman? Pero isa rin sa tanong ng iba is what's next for Venezuela? Kasi di ba may binabanggit si Donald Trump? Ang sinasabi niya, United States na daw ang magpapatakbo ng Venezuela habang nasa transition period siya. So, mangyayari ba yun? Hindi, yung kanilang Vice President na ay pinanumpa. Yun na nga, pinanumpa na. Oo. Anyway, sige, well, again mga kapatid, ito po ay malayo-layo sa atin pero yun po ang ating pangunahing concern dito, oil prices. Yan po, Yes. basically. And dahil tayo po ay kaalyado ng Amerika, so alam nyo na, ang ibig po sabihin natin dyan, kapag kaalyado ka ng Amerika, na naman, itong Amerika ay nag-robok above the world na naman po sila. So definitely may mga bansa po dito na hindi gusto ang kanilang mga pinaggagawa. Russia, ayan, ito po China. North Korea, China, etc. Yung mga kaalyado usually po ng mga nasa kaliwa. Pero kasi leftist po ito, no? Itong si Maduro. Maduro. Pero ang ano lang dito, baby girl. Nasa ng UN, di ba? Yan ang unang katanungan mo dito. Nasa na ang United Nations? Nag-aalala ang United Nations at mukhang hanggang pag-aalala lang ang pwede nilang gawin. Oo, yun ang sinasabi sa mga balita. Nag-aalala daw po ang UN sa posibleng paglabag sa international law nitong ginawa ng Amerika. Pero more than the pag-aalala, meron ba silang pwedeng magawa sa mga ganitong sitwasyon? Meron ba? Yan, hindi ko alam, baby Oo. girl. Pero yung ang tanong dito, nung ito'y naibalita, asa ng UN? Opo, at mukhang pwede nga palang mangyari yun. Nalulusubi mo na lang yung isang bansa, ano ha? Opo, kahit na may mga kaso pong kinakaharap sa inyong bansa umano, pero pwede mong damputin, ha? At talagang pwersahan mong bitbitin. Opo, at meron ka pang merong mga may mga casualties po dito, ha. Yun na nga lang, hanggang ngayon, di pa rin alam kung ilan. Kung ilan po ang Oo. casualties. Anyway, sige po, alas 6:32 na po ang ating oras ngayon.